Ayan, ganyan ang baby food nila. Ayan, oh. Ayan, baby food. Super simple. Yan lang ang mga Ricardo. Ayan, itong arinang to, galing sa Czech Republic. Hindi ko alam kung sa Pilipinas mayroon ang ganito. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pangalan sa... Tapos, Milo or chocolate powder. 1 litrong milk. Yan lang. Tsaka butter. Kunti lang na butter. Pwede na. Wala nang okay na yan. Ayan, gagawa ulit tayo ng baby food. Ayan, hininaan ko yung apoy kasi matututong yan kapag pangit ang baby food. Kapag may maitim sa sunog sa ilalim. Kailangan tantiya-tantiyala. Tsaka yung bang haluin mo ng haluin para hindi matutong. Ayan, ganyan ang baby food. Ano lang to? Milk and then yung parang harina nila. Harina. Yun. Babaan natin ang temperature. Yan na yan. Ganyan. So, wait. Para, kapag kumulo na to, mga 3 minutes na kumulo, tapos patayin na. Ano lang yun? Baby food. Ayan o. Patay muna natin. Tapos, lagyan natin ng butter. Ayan o, butter. Huwag masyadong malaki. Pangit ang lasa pag pure butter to hindi margarine. Pangit kapag nilagay nyo is margarine. Butter ang ilagay ninyo. Kaya kung halimbawa pinagpili kayo kung anong gusto nyo palaman, butter or margarine, mas magandang isabihin niyo butter kasi mas magandang butter sa katawan. Kaya ganyan lang yan. Tapos halo-haloin natin. Ayan, haluin natin yung butter niya, oh. Natunaw na yung butter. Kasi kapag margarine yan, yelong-yelo. Ayan, oh, lumapot na, oh. Ayan. Malapot na. Malapot na. Pwede na. Yan ang baby food. Ayan, oh, malapot na. Ayan, hawakan natin. Yung butter, ayan, oh. Ayan. Malapot na, oh. Malapot na. Ayan, natunaw na yung butter sa loob. Huwag nyo na lagyan ng asin. Kasi, aalat. Kung bibigay nyo sa anak ninyo, ganito na lang. Huwag nyo haluan ng asin. Kasi sabi ng asawa ko, pwedeng haluan ng asin. Kaso nga lang, maalat yun. Mas magandang ganito. Ayan, yung butter yan. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, o. Tapos, ano natin to. Lagyan natin ng ayan, chocolate powder. Ayan o, chocolate powder. Ganyan ang baby food nila. Ayan, ganyan. Tapos, kung hindi nyo makain lahat to, pwedeng i-refrigerator. Kung halimbawa matandang kakain, katulad ng asawa ko, sa kanya lahat to. Kasi hindi ako mahilig sa baby food. Sa kanya lahat yan. Kung gusto yung bukas pa, yung kalahati, or may lagayin kayong mga cup o Tupperware, ilagay nyo doon. Tapos, i-refrigerate ninyo. Ang sarap. Ayan, tapos haluan nyo ng tsokolate sa ibabaw. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan ang pagkain nila. Ayan. Kahit na anong ilagay ninyong chocolate powder, Ovaltine powder or Milo, pwede na. Ganyan. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, mahilig nga asawa sa tsokolate. Kaya 3 kutsarita. Ayan, kapal na. Ganyan lang yung pagkain nila. Ayan, o, tapos na. Kunting butter lang. Ayan, ganyan ang baby food nila. Ayan, o. Ayan, baby food. Super simple. Yan lang ang mga Ricardo. Ayan. Itong arinang to, galing sa Czech Republic. Hindi ko alam kung sa Pilipinas mayroon ang ganito. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pangalan sa... Tapos, Milo or chocolate powder. 1 litrong milk. Yan lang. Tsaka butter. Kunti lang na butter. Pwede na. Wala nang okay na yan. Good morning, guys.
Dahan-dahan yung boses ko kasi yung anak ko tulog pa. Aray. Naipit ang kamay ko sa kabinet. Pag sarado ko nito, naiwanan yung kamay ko. Pag sarado ko nito, naiwanan yung kamay kong ganito. Sakit. Kape tayo. Ang init naman. Is like, yan. Ayan yung toast plate ko. May kanin pa ako yesterday. Hindi ko naubos. Isang beses lang ako kumakain ng kanin everyday. Pag halimbawa, basta isang araw, isang beses lang ako nagra-rice. Pero maramihan, no? Isang beses lang, no? Pero maramihan. Isang beses lang kami kumakain dito na yung bang yung araw-araw na. Wala na yung breakfast, lunch, dinner. Yung sa amin breakfast. Tapos, breakfast, kung nagising kami alas 10, alas 11, ayun, maaga ng pagising noon, alas 9. Tapos, hindi pa kami basta-basta nagbre-breakfast sa time na yan. Mga alas 10 o alas 11. Ayan, kaya ang tanghalian namin, mga alas 5 ng hapon. Yun ang dinner ko. Yun ang tanghalian ko. Nagsasaing ako ng kanin. Once lang ako nagsasaing. Hindi 3 times na kumakain ako ng rice. Masabihin nyo 3 times a day ako kumakain. Hindi. Once lang. Tapos kung yung alas 5 ng hapon na kakain, maglalakad-lakad ako. Katapos, hindi na ako kakain ng gabi. Baka kasi ma-heart attack ako eh. Kakain ko. Kakain man ako, medyo may time yan. Mga pagsapit ng alas 8 or alas 7, gabi na, hindi na kami kakain. Parehas kayong mag-asawa. Kasi natatakot kayong ma-heart attack. Yung anak ko ang kain ng kain. Yun, kahit na alas 10 ng hating gabi kumakain yan, alas 11 ng hating gabi, pag naisipan niya kumain, kakain yan. Pero kami mag-asawa, hindi na kami kumakain sa oras na yan. Pagsapit ng alas 9, alas 10, takot na kami kumain kasi minsan gutom na gutom ako, tapos kumain ako mga 9:30, tapos natulog ako mga alas 11:30 to alas 12. Di ako makatulog hanggang sa umaga, parang busog na busog ako hanggang sa umaga. Kaya iniiwasan ko na kumain bago matulog. Masarap kayang matulog na hindi bundat, yung pag busog na busog. Nahirapan ka matulog kapag busog na busog ka eh. Baka magkaka-nightmare ka pa or magkaka-heart attack ka sa dahil yan. Kaya iniiwasan namin kumain sa gabi. May mga alas 5, ayan. Alas 6, alas 7, kumakain pa kami kung nakalimutan namin mag lunchtime. Lunchtime namin alas 7, Grabe. Ganun kami kung minsan nakakalimutan namin mananghalian. Kumakain kami alas 6, alas 7. Pagkatapos nung hindi na kami kakain, nakakatakot kasi. Nasubukan ko na ilang beses akong kumain ng ganyan mga alas 10, alas 11. Naku, muntik na akong bangungutin. Ting kakain ako ng marami. Ibang kung ano-anong napapanaginipan ko na hinahabol daw ako, kinakatay, ayun. Tuwing ganun ang nangyayari sa akin kapag
nananaginip ako na busog. Nagkaka-nightmare ako, yung bang may multo raw na ano, kung ano-ano, may humahabol sa akin, napapatayin ako. Kaya, magmula noon, ilang beses na, ganyan na nangyayari kapag busog ako, nakatulog ako sa kabusugan. Kasi masarap matulog kapag busog na busog ka. Mangyayari yan, magkaka-nightmare ka, babangungutin ka after, kasi kaya nangyari sa akin. Sinasabi ko kanina lang. Kaya magmula nung hindi na ako kumakain sa gabi, ayan, magandang mga panaginip ko. Hindi yung mga kung ano-anong kinahabol ako, papatayin, or di kaya may multo, or di kaya kung ano-ano napapanaginipan mo tungkol sa pamilya mo. Hindi na, maganda panaginip ko kapag nakatulog akong medyo gutom. Okay na yon. Kaysa yung busog na busog ka tapos pag nanaginip ka, mga horror ang mga panaginip mo. Totoo yan. Kasi ilang beses na akong nakasubok niyan. Tuwing busog na busog ako, puro horror ang napapanaginipan ko. Oo. Pero kapag gutom ako, tsaka yung tama lang ang timpla ng tiyan ko, magandang mga panaginip ko. Nakakaakit yung mga panaginip ko. Nako. Kaya kayong mga palakayin sa gabi, mark my word, puro horror ang mapapanaginipan ninyo. Pero kapag medyo gutom kayong natulog, puro pagkain nga lang ang napapanaginipan ninyo minsan. At magaganda, hindi horror. Totoo yan. Kaya maniwala kayo sa akin, huwag na huwag kayong kasi nasubukan ko na yan, Diyos ko po, magmula noon, kasi 1,000 times ng 1,000 times. Ilang taon na ako ngayon. Kaya matanda na rin ako. Kaya sinasabihan ko kayo, yung mga ganyan, busog na busog ka, mga horror ang mapapanaginipan mo. Pero kapag gutom ka, mapagkain na masarap, mapapanaginipan mo minsan, kung ano-ano pa, na magaganda ang mapapanaginipan mo. Yun nga lang. Ayan, kapag busog kayo, delikado. Kaya maraming nagsasami. Minsan nga, nung natulog ako minsan, busog na busog. Bang nanaginip ako, parang may sinasakal ako ng kahit na sino. Yung bang nananaginip ako, puro nga, parang may nananakal sa akin. Yan, hindi na ako makahinga, ganun. Buti nga may katabi ako, natapi niya ako. Kaya delikado yung kakain ka, babangungutin ka. Hindi mo lang alam yung panaginip mo, yung kamay mo palang nandiyan pala. Ayun, siyempre yung kamay mo dito, parang ang mabigat yung kamay mo. Siyempre dito yung hininga mo na natatakpan na. Ganon minsan. Yung pala nung nagising ako, yung kamay ko nandito pala. Nananaginip ako, may nananakal sa akin. Kaya delikado pala yung horror. Kapag busog ka, horror talagang babangungutin ka. Totoo yan. Kasi marami nga nagsasabi, busog ka na naman, huwag ka matulog after eating. Sabi nila sa gabi kasi babangungutin ka. Totoo yan. Kaya tara, mamaya na tayo magkwentuhan. Ang init. Hello guys, magluluto tayo ng agahan ng anak ko. Batuhin kita dyan. Iniistorbo na muna ng anak ko. Ayan. Magluluto tayo ng itlog with hot dog. Ay! Yan, inaasar na naman. Asa yung hotdog ko. Ayan, frozen na frozen. I-ano ko muna to. Hugasan ko. Ayan, yan muna tayo.
Ialisin natin yung plastic nito, oh. May ano plastic to eh, na ano. Mainit na naman ngayon dito sa Europa, super. Super init. Ayan. Aray, 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 aray. Kaya iluto na natin. Ayan o. Tatlo. Ay, mantika. Mantika itong tulo. Ilagay natin dyan. Yan. Ayan o. Kuha tayo ng itlog. Nasaan? Ayan. Diyan tayo. At dalawang itlog. Pagsama-samahin na natin. Ganyan mga tamad magluto. Ayan, aray. Tamad magluto. Ayaw maghugas ng pinggan at kawali. Isahan ang luto. Ayan, ganyan lang yan. Dalawa sana ko. Gusto niya yung itlog ko. Ayan, may nasamang ano shell. Alisin natin. Yan lang yan. Tapos, ilagay muna natin sa refrigerator ko. Kasi makakabog na yun. Baka masira. Lagyan natin na ano, kunting asin yan. Ayan, kunting asin lang. Kunti lang. Tapos, bawang powder. Tapos, ayan. At ito. Oh, marami na. At ano pa? Toast bread. Ayan. Toast bread din. Nandito na lahat. Ayan. Ayan o. So, ayan. Ay, dumikit. Okay lang. Pagkain bahay naman yan eh. Sa ano ko lang naman. Hindi pang negosyo. Alam niyo ba, sa negosyo namin, hindi pwedeng ano yan. Ayan, may, pag ano ka, may order ng ganito. Okay. How to open? Show me. Yeah, yes. But without destroying it. Yes. But be careful. How do I do it? Show me exactly. Like this. Paano ba, ganito lang naman eh. That's all. And then, slowly. That's all. Use like, I'm going to tie wrong. so how? How are you doing? I do it like this. The wrong way like this. And I put like this. Ayan. Wait. Ay! Ito talagang lukol ang batang ko talaga kahit kailan. Ay! Ay! Okay. Mainit yung toast bread. Ayan. Ayan. Ganyan ang mga bata. Binabato na lang nila yung cheese. Ayan. One more. Toast bread. Enough. Ayan yung hotdog ko. Hindi pa luto. Sana hindi dumikit. Ayan, kunting bawang powder. Sauce. Sauce. Ayan, oh. Ketchup sauce. Ayan, ganyan lang yan. Tapos, gusto raw niya ketchup. Nilagay ko sa refrigerator yung ketchup kasi baka masira, tag-init kayong 40 degrees sa Europa ngayon. Buti nga kahapon, umulan, lumamig. Itong tag-init dito, panandalian lang. Kaya yan, ganyan lang yan. Wait natin.
Ganyan na yan. Ngayon, mainit na naman. Asahan mo, next day, lalamig na naman. Ganito yung klima dito. Kaya yung asawa ko, ayaw niyang bumili ng electric fan. Kasi alam na niya yung panahon dito, klima. Kahit na anong pilit kung bumili pa kaming 2 or 3, tag-isa kami ng electric fan, ayaw niya. Sayang lang kasi nagagamit mo lang yung electric fan, ilang araw lang. Pero sa akin, almost 24 hours, almost 1 week, nakaandar yan. Pero sa kanila, kunting lamig lang. Nilalamig na sila. Ewan ko ba. Ayaw na ayaw nila electric fan dito. Yung mga puti, ha? Yung mga sanay na sa lamig na lamig sila. Kasi nagsasawa dito sa kanila, nagsasawa na sila sa taglamig. Halos buong taon kasi taglamig. May tag-init dito, kagaya nito, tag-init, 2 or 3 days lang, or 3 to 4 days, lalamig ulit. Kaya sabi niya, sayang lang yung electric fan. Oo nga, kasi yung electric fan ko, ilang buwan nakatago yan. Halos 8 months. Oo. Ayan. Malapit na nasira yung isa. Ayan. At dito muna tayo magkwentuhan. Kaya bumili kami ng pangmalakihang syrup na juice. Isang kutsaritang ganito, 1 tasang tubig na lang ang gamitin mo. Katapos ilagay mo sa refrigerator. Aba, sarap na sarap ka. Para kang bumili ng orange juice sa labas. Ganun din. Makakatipid ka pa kapag ganyan ang ginawa mo. Huwag yung puro biling Coca-Cola. Yan, matatantya mo kung gaano katamis ito. Kung ayaw mo ng 1 kutsarita, medyo matamis sa'yo, bawasan mo. Ayan, ganun lang naman yun. Bawasan mo para makatipid. Ayan, bumili kami nitong parang fruit soda to. Masarap. Parang masarap, matamis. Parang Sprite style. Ayan, paano ba to? Ayan, durog na. Ay, Diyos ko po. Ayan, durog na. Pwede na yung yata. Kunin natin yung clip. Ang natin. Ayan, tignan niyo. Ketchup. Ayan. Pwede na. Ayan yung agahan niya. Yung pa, kaya na ayaw kung maraming ginagamit sa kusina. Tamad akong maghugas. Ayan. I-flip natin. Naku, durog na. Iwan ko ba ba't naging non-sticky na kawali. Ba't naging ganito? Ayan, pwede na yan. Patay na natin. Ayan. Ayan, sayang. Malinis ko. Kawali ko, ay, itong kusina ko. Ilagay natin ito. Ayan. Ayan, pwede na. Yan ang agahan namin. Agahan nyo pala. Ayan, hindi ako mahilig masyado sa hotdog. Ayan, pang Europe, ganito ang mga European nila, agahan. Sa mga hotel and restaurants, halos ham and cheese. Wala silang agahan na rice. Kaya puro tinapay nandoon. Sa mga turistang papunta rito, asahan nyo, walang rice sa agahan nila rito. Ham and cheese, toast bread, chocolate, mga ganyan lang. Tsaka kape. Hindi sila nagsaserve ng rice. Tsaka juice mayroon din. Ayun lang.
Kaya kung inasahan yung may rice sila sa agahan dito, wala. Pwera lang yung, kung ang pupuntahan niyo is Asian Hotel, ayun, automatic yun, nagsaserve sila ng sinangag. Kaya doon na lang kayo mag-stay. Pero mas maganda doon sa ano, doon sa mga European hotel, maganda, masarap. Tara na, mamaya tayo magkwentuhan. Okay?